to blame myself every time errors are made. It feels like I'm losing hope every time I stumble and fall. Oh. Every single day I make a wish. I'm begging for forgiveness. Father, please forgive me. Almighty Father, we worship you. Almighty Father, we give thanks to you. Almighty Father, we know that you're here in our lives. You have created the heaven and the earth, the souls that we borrow, the life that we use. Almighty Father, you have created the heaven and the earth, the souls that we borrow, the life that we use. Almighty Father, you are here in my life. Almighty Father, we worship you. Almighty Father, we give thanks to you. Almighty Father, we know that you're here in our lives. Almighty Father, we worship you. Almighty Father, we give thanks to you. Almighty Father, we know that you're here in our lives. Almighty Father, we worship you. Almighty Father, we give thanks to you. Almighty Father, we know that you're here in our lives forever. Yung mic namin, Sir Bon, okay na? 107.3 Radyo Latigo, ang amigo mo nga radyo. Broadcasting live from Coronadal City, South Cotabato. Ito ang 107.3 Radyo Latigo. Naghahatid sa inyo ng mga sariwa, bagong mga balita at mga musika mula sa makaluma at makabagong henerasyon. 107.3 Radyo Latigo, ang amigo mo na radyo. Pagbabago at pag-asa sa Diyos na Ama. Ito ang programa ng The Holy and Sacred Almighty God, our Father. Pagbabago, paghingi ng kapatawaran, gabay para sa kaligtasan. Ang sabi ng Ama, ako ang totoong Diyos, ako ang totoong kaginhawaan. Ipunin niyo man ang lahat ng kayamanan sa mundo, hindi ito makakapantay sa akin. Kahit isang alikabok, ako ang Diyos na Ama na makapangyarihan sa lahat. Mapalad ang taong nagtitiwala, nananalig at sumusunod sa Diyos na Ama. Ito ang programa ng The Holy and Sacred Almighty God, our Father, tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa 107.3 Radyo Latigo. ang amigo mo nga radyo.
Magandang umaga sa lahat. Time checks po tayo. Oras Pilipinas, 43 minutos. Makalipas ang alas 9 ng umaga. So welcome po tayo sa ating programa Pagbabago at Pag-asa dito sa Diyos na Ama. Good morning South Central Mindanao. Good morning Soc Sergeant. Congratulations sa the Holy and Sacred Almighty God our Father, ang panong ng Diyos na Ama. So kahapon nag-held ng General Assembly, no? Nagtitipon ang lahat ng mga miyembro, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pagtitipon na yon, nag-conduct ng mga pulong at saka yung General Assembly. So pinag-uusapan yung mga noon nakaraan at ngayon paano na and then sa hinaharap. Parang past, future and present ang pinag-uusapan doon. So congratulations at saka nag-election po tayo for our SEC registration na i-submit natin yung ating papers sa SEC, no? Kasi naman tayo law-abiding citizen. So sumusunod tayo sa batas ng gobyerno. So kasi General Assembly ng the Holy and Sacred Almighty God our Father, marami po tayong bisita, syempre mga miyembro ng Almighty, which is galing ng from Cagayan Valley, no? Pababa talaga, from Cagayan Valley going to Isabela, and then pababa hanggang Manila po tayo, hanggang Pangasinan pa pala. From Pangasinan, Manila, and then pababa ng Visayas. So andun yung mga kasama natin from Cadiz. Marami din sila. From Cadiz and then going to Dumaguete. Sibulan yun, Dumaguete na kasama natin. Marami sila. Hanggang sa dito na sa Mindanao, sa Zamboanga, Pasorio. Hanggang sa dito na sa South Cotabato, yung mga kasama natin sa Marbel, Tacorong, Norala, Surala, General Santos, at saka sa Sarangani. Yes, good morning sa lahat. Salamat sa mga miyembro ng the Holy and Sacred Almighty God our Father. So kailangan pa ba i-announce natin yung mga officers natin, no? Hindi na siguro, no? Ayoko kasi magpakilala eh. Ako daw yung nabuto na presidente. Kalain mo yun. Parang hindi naman sa pero isa sa mga bagay na nagkaroon tayo ng set of officers for legalities talaga, At saka yung Diyos kasi, yung Diyos na Ama, yun ang tatalaga, no? Kung sino ang maging officers natin. Siyempre, way back sa Bible, yung parang history repeat itself. Kung titignan natin ang Biblia, talagang ang Diyos na Ama pumipili ng kanyang propeta, tagapagsalita, and then yung prophet, mayroong taga-sunod. So, gano'n na nga, parang sinasabi nila dati noon, ako rin, no? Many were called, but few are chosen. I do not know kung totoo ba yan. Baka makapag-explain yung mga bisita natin, Ngayon, ang bisita natin, definitely, yes, this is from different, iba't ibang lugar dito sa Pilipinas na dumating dito sa atin. So in-invite natin sila, mabuti na lang nakipag-usap tayo dito sa management, binigyan tayo ng medyo mahaba-habang oras, partner, no? Yes. So good morning sa inyong lahat. Sige, partner, mag-say good morning ka na rin sa kanila. Yes, hello. Good morning po sa lahat ng tagapakinig ng 107.3 Radyo Latigo. So pasensya na po kung mayroon pong mga week na Sabado, nung nakaraang Sabado, Sir Bubok, na hindi po kami nakapag-on air kasi nga po mayroon pong blackout po sa ating Socoteco 1. So, hello po, good morning. So, salamat po sa management ng Radyo Latigo kasi nga po binigyan po kami ng mahabang oras. So, bumawi po yung station. Hello po kay Ma'am Krista Diliomos, then kay Sir Chris Vern Makilan na ating technical side, partner po natin sa technical side. So, hello din po sa kay Sir Denmark
Hello po Sir Den, good morning po at saka kay Sir Bon po na nasa labas po. So hello po, good morning po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Latigo sa buong probinsya ng South Cotabato at saka sa mga nalalapit po na probinsya na naaabot po ng istasyong ito. Hello po, good morning po sa inyo. Sige partner, good morning. Meron tayong mga bisita. Sila na lang magpapakilala ng kanilang sarili. Kung sa Ilonggo manaya-naya gid ang ang aga naton subong. Mapagpala ang umaga ngayon. November 1. Yes, November 1 may malaking selebrasyon dito sa Pilipinas. With due respect sa mga religious sect na nagsi-celebrate. Although kami sige lang pag-usapan natin kung bakit ganito siguro sa ating bisita palagay ko sige sir kayo na lang magpakilala sir sa inyong sarili. So lalaki naman po ang una sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po pala si Brother Ryan. Taga Cagayan Valley pero taga Bicol po talaga ako. Nakapag-asawa lang ako po ng taga Cagayan. Ay, ang daming magaganda sa Cagayan Malalambing daw mga Ilocano. Yun, kaya pala. So masarap siguro si Sir Ryan, Sir Bubok, masarap sigurong magluto ng Bicol Express. Taga Bicol it follows. Kasi Bicolano Sige, si ma'am naman. Ako naman po si Sister Mary Ann. Ako po yung asawa ni Brother Ryan. Ako po ay Ilocana talaga. Yung sinasabi niyang malambing na Ilocana. So, ma'am, can we request greetings Ilocana language? Yung sabihin natin, mag-hi tayo, magandang umaga sa mga kasama natin doon nakikinig sa Cagayan Valley. Palagi tayo padak nga Ilocano dita, Cagayan Valley, naimbang nga bigat yung aming kakabsat. At yung kami tatang mangigan nyo, kada ito yung programa ti Radyo Latigo, napagasatan kami met nga umayag sa otat ita dito yung bigat. Yun, hindi ko naintindihan. Wala akong alam doon. Inosente ako doon na iwas ako sa krimen na nangyari. Hindi, joke lang. Sige, dito na tayo magtanong-tanong tayo sa ating kasama. Sir, ma'am, konting lang, paano kayo nakapasok dito sa The Holy and Sacred Almighty God our Father? Ako munang nakilala ko ang The Holy and Sacred Almighty God our Father sa pamamagitan ng kapatid ko sa Manila kasi nagtatrabaho siya doon sa bahay ni Tita Cecil. Then kapag day off, kasi nagtatrabaho ako sa Makati, gumagawa kasi kami ng mga website. Then pag day off niya, kapag Sabado pumupunta siya doon sa boarding house, doon siya tumatambay, kumbaga pahinga niya. Then sinishare niya yung mga pulong na sinishare din ni Brother Jet. Then sabi ko parang kakaiba yung pulong niya kumpara sa mga naririnig ko sa mga simbahan. So yun, may kaibahan pala partner. Yung point ni Brother Ryan, may kaibahan sa mga pulong. So ibang-iba. So Sir Bubok, nabanggit kasi ni Sir Ryan na yung kapatid niya is doon nakatira sa kay Ma'am Cecil. Hello nga pala kay Tita Cecilia Pasyente po. Oy, Kwan yun, Kwan. KWN. Yeah. Cecilia P. Kwan. Okay. Good morning, ma'am. Nung dalaga pala siya is pasyente. Yeah, Yung sa ngayon, yes. Kwan. Okay. Sige, thank you Ma'am Cecil and good morning. Alam ko nakikinig kayo dyan. Hi, good morning dyan sa Banga kung saan tayo nag-held ng ating General Assembly. So marami sila ngayon. Overall yata partner, umabot ba tayo ng 300 kahapon? No? Sa tingin mo partner? Pati bata. Pati bata, umabot ng mga 300. So congratulations talaga sa ating mga kasamahan. So good morning dyan sa inyo. Nakikinig, malakas ang Radyo Latigo dyan ngayon sa Kipot, Banga. Yes. Ano pa ba, Brad Ryan, after noon na nakilala mo ang Diyos na Ama, may mga milagro ba na nangyayari sa buhay natin? Nung nakilala namin ang Diyos na Ama at naging mag-asawa kami, nung siniyar ni Brother Jet yung mga mensahe ng Ama, so nanindigan kami na manalig sa kapangyarihan ng Ama. Then yung asawa ko nung nagbuntis siya, hindi namin siya dinala sa doktor. Kumbaga sa bahay siya ipinanganak at ang nagpaanak ay ako. Kumbaga
kumbaga sa manok, native yung anak namin. Ay, talaga. Kasi walang mga injection. Walang vitamins, walang ganyan. vitamins. Ibig sabihin, walang ano ba yung prenatal Prenatal. check-up? Hindi Yes. kayo nagpa-check up? Walang Ay, immunization, ganun. Sir Bubok. Ganun katindi yung paniniwala. Yes po. So may ibang highlight pa ba na nangyari sa buhay natin na talagang nag tayo sa Ama, na sumunod talaga at naninindigan sa Ama? Yun pong Mga pangyayari. Yung pangyayari po last year, kasi yung asawa ko ay buntis siya. Oo. Kasi nag-teacher siya sa DepEd. Ay, that oo. time DepEd is- pala si ma'am. That time is nagbubuntis siya. Then nung December 17, nung pauwi na siya, bigla siya nakaramdam ng hindi maganda. Akala ko manganganak na siya. Yun pala, sign na pala siya ng mild stroke. Na mild stroke, Na mild stroke pala siya. si ma'am. At na mild stroke siya ng 2 beses. Uy, 2 times basta-basta. 2 times, Ayun. umaga at hapon. Kaya nung time na yon, pinuntahan siya nung nurse ng school nila at chinik yung BP niya. Nasa 200 plus yung BP niya. Talaga mataas. Oo. Tapos kaya sabi ng principal, Ryan, kailangan mo nang dalhin ang asawa mo sa ospital kasi mas maganda kung madala mo siya doon kasi sila yung mga eksperto sa mga ganyan. Oo naman. Oo. Pero sabi ko naman sa dami na nang naranasan kong himala sa Diyos na Ama, ngayon pa ba ako susuko na sa 3 anak na ako nagpaanak sa Oy. pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama. Wow. Tapos itong asawa ko ay susukuan ko lang sa ganun-ganun na lang. Oo. So, nung time na yon ay yung asawa ko, ako mismo nakakita kung paano siya ma-stroke, pati yung Oo. co-teacher niya. Kaya sabi ko noon, pero hindi ako nagpanik. Sabi ko, tawagan si Brother Jet. Tapos, in-advise ako ni Brother Jet, sabi niya, Ryan, ang gawin mo kay Mary Ann, punasan mo siya ng maligamgam na Maligamgam, medyo na tubig mainit. sa katawan dito, sa paa, dito sa batok, tapos lagyan mo siya ng na malamig na Tubig sa sa ulo. ulo. Oo. Kasi yung kapatid niya sabi niya, "Kuya, dalhin na natin si si ate sa ospital." Tapos yung mama niya nakasama ko sa mission, bigla na rin parang bumaliktad siya na Oy. dalhin na rin daw sa ospital. So sabi si ko, mama. kahit anong mangyari, hindi ko talaga dadalhin ang asawa ko sa ospital. Kasi pag dinala yan sa ospital, pagbalik niyan, magdala na rin kayo ng kabaong kasi hindi naaabot yan sa ospital. Kasi malayo ang ospital sa amin. Malayo. So, ibig sabihin, Sir Bubok, pinanindigan talaga ni Sir Ryan kung ano po yung mga mensahe ng Diyos na Ama na pinaparating po sa atin. So, Sir Ryan, sa paniniwala mo po, bakit po ba nangyari yun? Ang doktrina naman sa atin, kapag may ginawa kang mali, Yun. talagang ang parusa ng Ama, hindi man dumating ngayon, darating at darating siya. Kasi kapag gumawa ka ng mali, mayroon talagang kaukulang kaparusahan. May kumbaga consequences. Yes. Oh, ganun. Yun yung kaibahan sa atin, Sir Bubok, no? Kasi nga, aminin man natin o hindi, yung sa dati po nating paniniwala is hindi po natin inaamin yung kasalanan natin. Oo. Samantala, sa ngayon, na nasa Diyos na Ama na tayo, so kahit na hindi ka papagsabihan ng ibang tao, pero alam natin sa sarili natin kung ano yung mali natin. At saka, yung kaibahan is marunong na po tayong tumanggap ng pagkakamali natin. So, yun lang po. Kasi pride din yun eh. Pag hindi mo inamin yung kasalanan mo, hindi mo sasabihin, talagang pride yun. Sige, Sir Ryan, to make it the long story short, pakikwento ng konti, yung hanggang sa may paninindigan ka, tapos anong ginagawa? So yun nga, tubig, maaligamgam, malamig sa ulo. And then anong nangyayari, no? Pumunta na yung mga teachers doon kasi nga ayaw kong dalhin sa ospital yung asawa ko. Sabi nung principal, Ryan, kailangan mong magpirma ng waiver na wala kaming pananagutan diyan sa asawa mo dahil ayaw mong dalhin sa ospital yung asawa mong na-stroke. Waiver sa DepEd yun, no? Sa DepEd. Kaya sabi ko, wala pong problema principal, magpirma po agad sa waiver kasi automatic nagsulat sila. Tapos may video pa nga eh. Para patunay na wala silang Documentation. patunay. na wala silang pananagutan kung mamatay man ang asawa ko. Oo.
Grabe, no? So, ganun ang ginawa. Nagpirma talaga ako. Oo. Tapos, inaano pa, parang encourage pa ako ng principal na, Ryan, nire-respeto namin yung paniniwala mo. Pero mas maganda kung madala mo si si Pero Mary Ann. grabe Sir Ryan, no, pinanindigan mo talaga kung ano yung paniniwala mo. Yun na nga na dito sa atin, sa panong ng Diyos na Ama is wala tayong ibang doktor, wala tayong ibang gamot, kundi yung Diyos na Ama lang na makapangyarihan sa lahat. Oo. Sige nga. Parang nanonood ako ng sine nito eh. Gusto kong imaginein eh. Habang ganon yung negotiation nyo sa principal, anong nangyayari kay ma'am? Nakahiga ba siya o humihinga na lang? Bago siya na-stroke, ang nangyayari, parang yung ano niya, yung mukha niya, umano sa kaliwa, gumanon siya, parang umosisyon sa kaliwa. Tapos tinatanong ko siya, sabi ko, anong tinitingnan mo dyan? Tapos, hindi naman siya sumagot. Tapos, inanong ko ulit yung mukha niya. Tapos, maya-maya, tinanong ko ulit siya, sabi ko, okay ka lang ba? Tapos, sumagot siya. Pero ang sagot niya, blah, 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 blah. Hindi ko na maintindihan yung Stroke salita talaga. niya. Tapos maya-maya, bigla nang umano yung kamay niya. Bumalaktot Ganun niya na. ng Tapos ano. nagtuwid na yung mga ano niya. Yung mga paa niya, mga binti. Parang nanigas. Nanigas na. Ganun, nag-action na talaga na dedo yata. Dito talaga pinanindigan. Kumbaga pa, Sir Ryan, sinorender mo na or isinuko mo na yung buhay ng asawa mo, inialay mo na sa Diyos na Ama. Kasi So, hindi man lang natakot, Sir Bubo. Nanindigan na ganun nga. So after noon, anong nangyari? Hindi ka sumuko eh. Anong nangyari sa kasunod noon na eksena? Sinunod ko lang yung sinabi ni Brother Jet Sinunod. na sabi niya, yung, di ba, punas-punasan ng mainit punas-punasan. tapos ng malamig. Tapos sabi niya, kasi yung ano niya, parang humihilik siya lang. Ganun pala yung nang na-stroke. Stroke, oo. So sabi niya, wag mo siya Ryan hayaan na makatulog. Ang gagawin parang sabunutan mo yung ulo niya. Para makaramdam ng sakit. Makaramdam siya na may ulirat siya. Tapos painumin mo siya ng tubig every 20 minutes. So ginawa ko siya ng within 5 hours. Within 5 hours? Yes. Hanggang sa yung circulation ng dugo niya bumalik sa dati. Kasi nakakaihi na siya, nakakatain na siya. Ay, okay, ganun So, ibig sabihin talagang hanggang andito na siya, ibig sabihin gumaling talaga. Gumaling siya. Yes. Nakabalik ba sa DepEd? Oo. Uy, grabe, no? So, milagro. Milagro. Grabe. So, sige, pag natin si ma'am, baka sabihin ni ma'am, di totoo yun. Sige ma'am, anong masabi mo ma'am? Actually po, sir, hindi ko po alam yung mga nangyari. Nag-base lang po ako sa kwento niya kasi wala po akong maalala. Hindi ko po alam kung sadyang binura na ng Diyos Ama yung ano ko para hindi ko na mabalikan. Nasa stage ka na talaga ng collapse na eh. Wala na eh. Tama. Gaya nga nung sabi ng kapatid ko na nung inaano daw nila ako ng mainit ng tubig, parang yung kaluluwa ko humiwalay na sa katawan ko. Kasi hindi ko man lang maramdaman yung halos buhos na ng mainit na tubig dun sa paa ko, wala man lang akong reaksyon. So ibig sabihin patay na ako nun. I agree. Kasi ganun, kapag kung sa Ilonggo ka nang naghahagok, God, ka nang murag natulog na naghagok, wala nang pag-asa yan ba? Yes, experience ko kasi yan sa mga kamag-anak ko. Pag naghagok gani, yung na-stroke, naghagok, wala na. Yes. Sige, ano na lang, kasi ang dami pang naghintay, no? Ano na lang ang masasabi mo, ma'am, at saka masabi mo sa mga listeners, at saka doon sa Cagayan Valley? I-ano mo sila, i-convince natin sila na Short message po, inspirational. Yes, short Sabi message. ko lang po, ang paniniwala po natin sa Diyos na Ama, mga kaibigan, hindi po ito biro. At kusa po tayong maniwala. Hindi po yung gaya nung ginagawa ng iba na gaya-gayahin mo lang, pumunta ka sa para mapatunayan na ganito. Pero totoo talaga itong mga to. Ako na ang nagpapatunay sa 3 beses pong na hindi po ako pinayagang mamatay dito sa mundo. Nandito pa rin po ako, may mission pa po. Kasi dati po, kulang po ako sa mission. Ang akala ko po yung pinansyal na tulong ko sa asawa ko, tapat na po, hindi po pa pala yun sapat. Kailangan po pa talaga akong sumama pala para mag-mission. Yes, short message Sir Ryan sa kasama natin sa Cagayan Valley. Ang masasabi ko lang po, kung naniniwala tayo na makapangyarihan ang Diyos na Ama, maniwala tayo sa Kanya. Huwag tayong mag-alangan o mag-isip ng
na parang negative. Kasi ang Diyos naman makapangyarihan, walang imposible sa Kanya. Yes, thank you. Oo. Sige, So, maraming salamat. salamat, Sir Ryan, at saka kay Ma'am po. Oo. Next po natin na bisita, Sir yes, Bubok, next na is tayo. from Pasario Chapter. O, Zamboanga. Ganon. Sige, ma'am, hali kayo dito. Wow. Partner, Kanina yung guest natin. Kanina mag-asawa. ka-excited si Ayan. Ma'am Kini, Sir Oo, Bubok. excited na yan. Sige, ladies first na tayo ngayon, no? Ma'am, magpakilala ka sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Maganda